Ayan, good morning. Good morning mga idol. Welcome po muli sa ating channel. Matagal-tagal din tayo mga idol na hindi nakapag-content dahil naging abala tayo sa ating mga ginagawa. Kaya ngayon mga idol, ito tayong muli. Good morning sa inyo lahat. Saan man kayong panig ng ating bansa naroon mga idol, ay binabati ko kayo ng isang magandang umaga. Ngayon, tulad pa rin naman ng dati mga idol, tayo naman ay magkukwentuhan lamang na may kaugnayan pa rin sa pang-araw-araw ng ating mga ginagawa. Tulad pa rin ng dati, shoutout sa ating mga idol dyan, ang kapwa mga vlogger. Ano man ang inyong larangan, sa larangan ng mga pagbablog, ay binabati ko kayo ng isang magandang umaga. At nawa mga idol ay nasa mabuti tayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. At syempre mga idol, tayo naman wala naman ibang ginagawa kundi maghayag ng ating mga nalalaman tungkol sa ating mga kapaligiran. Tulad nga ngayon mga idol, meron ako ikukwento sa inyo. Isa sa ating mga kapwa vlogger na malimit nating mapanood sa larangan ng Ghost Hunter o Ghost Explorer. Malimit ko na rin i-advise sa ating mga idol dyan na mga Ghost Explorer na konting ingat lang mga idol sa ating mga ginagawang content, dahil nabanggit ko na sa mga nakaraan nating mga video na mapanganib ang inyong trabaho bilang isang mga Ghost Hunter. At doon naman sa ating mga Ghost Explorer dyan na scripted ang kanilang mga ginagawa, ay mag-ingat din. Kasi siyempre kahit scripted lang yan, kung magandang pagkaka-script at talagang kapanipaniwala, okay lang yan dahil makakapagbigay ng magandang panoorin yan sa ating mga viewer, sa ating mga follower, di ba mga idol? Kaya scripted man yan o ano man yan, wala akong pakialam sa inyo. Basta ang advice ko lang, ingat. Dahil kasi nga, nabanggit ko na rin sa una kong mga video na mga abandonadong lugar na inyong pinupuntahan ay pinag-aharian ng Diablo. At siyempre, alam naman natin na ang Diablo, kapag may gustong gawin, kaya niyang gawin. Di ba? Tama mga idol? Kaya yung mga pag-i-script natin, malimit ko rin sabihin, mag-ingat kayo dahil baka gawing makatotohanan ng Diablo yung inyong ginagawang script, kayo na mismo mataranta. Di ba? Tama mga idol? Kaya lang, siyempre, bilang trabaho nyo yan, hindi may iwasan talaga na kayo ay gagawa ng mga ikagaganda sa paningin ng ating mga viewer. Di ba? Tama? Pero may mga Ghost Hunter tayo dyan, talagang mga legit, talagang mga makatotohanan yung kanilang mga ginagawa. At ang kaibahan lang ng mga legit nating mga hunter, ng mga Ghost Explorer, kagaya ni Idol Adventure Dax. Shoutout sa iyo idol Talagang bilib ako sa mga ginagawa mo dahil mula sa umpisa ng iyong pag-i-explore hanggang sa matapos ay talagang walang nagpapakita na kung ano pa man na kababalagan, maliban na sa mga pagpaparamdam. Diba? Tama, normal lang yun na sa inyong mga pag-i-explore meron kayong mararamdaman, lalo't isang abandonadong lugar at talagang yung lugar na yan ay haunted. Diba mga idol? Isa rin na hinahangaan ko sa ating mga legit na mga Ghost Explorer, si Master Gala. Master Gala, shoutout sa iyo. Kayo ni Adventure Dax. Diba yung lahat naman halos ng ating mga Ghost Explorer, hinahangaan natin yan dahil sa kanilang galing, sa kanilang tapang, lakas ng loob. Ang pangunahin puhunan talaga ng ating mga Ghost Hunter dyan, number 1 na yung tapang at lakas ng loob. Diba? Tama? Dahil sa isang nakakatakot na lugar, kung ikaw ay matatakotin, hindi mo magagawang mag-explore, lalo't nag-iisa ka lang tulad ni Master Gala at si Idol Adventure Dax.
Shoutout sa inyo ha, sila Boss Rino niyan ha, sila Team Kilabot, yung mga matitindi natin mga Ghost Explorer dyan. Shoutout sa inyo mga idol. Itong inyong lingkod, si Boyet ng Vlogs TV ay humahanga sa inyong mga ginagawa. Pero sa Idol Bungo, marami minsan na nagagalit sa kanya dahil siyempre ginagawa niya ng reaction yung bawat video na inyong ina-upload. Pero mga idol, huwag kayo magagalit kay Idol Bungo dahil kasi yung kanya naman parang reaction lang naman yung kanya doon sa inyong ginagawa. Diba tama? Medyo foul lang ng konti kay Idol Bungo, nagmumura. Dapat, Idol Bungo, huwag ka magmumura sa iyong mga relax ka lang, cool man. Diba tama? Pero tama yung ginagawa mo, Idol, kasi para yung tinatawag na ma-educate ang ating mga manunood o ang ating mga viewer sa kanilang ginagawang pagsusubaybay sa mga ghost hunter natin dyan, sa mga ghost explorer natin. Tama lang yun na nagkakaroon ka ng reaksyon. Okay lang yun. Kaya lang, Idol, ang advice ko lang sa'yo, konting cool ka lang, man. Huwag masyadong high blood. O kung may nakakainis ka mang nakikita sa kanilang reaksyon o sa kanilang mga palabas o kanilang mga in-explore, cool ka lang, men. Diba, tama? Para dyan minsan nabubuisit yung iba sa inyo. Aminin ko na sa iyo, Idol Bungo, nung primero, nung una kitang mapanood sa yung mga reaksyon, talagang ako parang na-depress din sa iyo at saka na-discourage sa ginagawa mo. Pero nung panoorin kong palagi at subaybayan ko ang iyong mga reaksyon sa mga ating kapwa ghost hunter dyan, doon ko nakita na talagang medyo may punto de vista yung iyong ginagawa. At tama ka doon sa mga ipinakita mo na hindi ka pwedeng idemanda na ninanakaw mo yung video nila at ay pinapakita mo sa iyong content. Dahil kasi nga, yan ang ginagamit din ng ating mga komentarista. Pag sila nagko-comment sa mga ginagawa ng mga iba, meron silang pinangahawakan na hindi sila pwedeng balingan o idemanda. Tama po yun, Idol, ha? Kaya nung masubaybayan ko yung mga mo, doon ako unti-unti na nakita ko may punto de vista yung ginagawa mo. Kaya shoutout sa iyo, ha? Idol, tuloy mo lang yan para maraming matuto at matauhan sa kanilang mga pag-i-explore. Di ba? Tama, Idol? Tulad ko rin, ako naman, hindi ako nagre-react sa anumang uri ng kanilang pag-i-explore. Scripted man yan o totohanan, okay lang sa akin yan kasi trabaho nila yan pero bahala ka na dyan sa mga ganyang reaksyon. Yan ang papel mo di ba? Yan ang linya mo. Ako naman, ang linya ko naman, mag-advise lang sa ating mga ghost hunter dyan, ghost explorer. Kasi nga, nabanggit ko na sa mga una kong video na sa bawat lugar na inyong pupuntahan, lalo't haunted na lugar yan, anumang uri ng lugar na abandonado, 99.9 pinag-aharian yan, Idol, ng Diablo. At lahat ng aliporis niya dyan, kung gusto niyang pakikilusin, kaya niyang pakilusin. Elemento man yan, o ano man yan, maligno man yan, espiritu man yan, kaya niyang pakilusin lahat yan dahil siya ang nagahari sa lugar na yan. Kaya nga, ang malimit natin sabihin sa ating mga ghost hunter, ingat lang kasi siyempre mapanganib ang inyong trabaho. Pero shoutout sa inyo mga idol ha. Tuloy nyo lang yan kasi nakakapagbigay kayo ng magandang panoorin sa inyong mga viewer. Kaya Idol Bungo, lahat ng mga idol natin dyan, lahat kayo ay idol ko at wala akong pinipili sa inyo. Ang akin lang, nagbibigay lang ako ng advice sa ating mga kapwa mga vlogger na gumagawa ng ganyan. Dahil nabanggit ko na nga mga idol sa aking mga unang video, hindi man ako ghost explorer, hindi ako ghost hunter, pero pagdating sa karanasan ng mga kababalagan, nabanggit ko na rin sa inyo, bilang isang pintor ako dati sa mga abandonadong bahay na nire-renovate, nakakaranas din kami ng ganyang mga kababalagan. Pero tama yung ginagawa ng iba nating legit na ghost hunter, walang nagpapakita basta-basta. Paramdam meron.
Kasi sa karanasan namin, karanasan ko bilang pintor, pag nakakaranas kami ng ganyan, may mga paramdam, pero bihira ang nagpapakita. Pero mga idol, meron din pagkakataon na pag pinakilos ng Diablo, yung kung sino man yung mga namatay o sa lugar na yan, lalo may kasaysayan yung isang lugar, pag pinakilos niyan mga idol, minsan talagang may magpapakita dyan. Pero tama yung sinabi ng isa nating idol na ano man ang magpakita sa iyo dyan na mga sinasabing multo o mga espiritong ligaw, kaluluwa, huwag mong kakatakutan yan dahil kasi hindi yan makagagawa ng mabuti sa iyo at hindi yan makagagawa ng masama dahil yan ay espiritu. Oo. Anumang uri ng imahen na nasa lugar na yan, kapag inanyuhan ng Diablo yan sa pamamagitan ng masamang espiritu, magpapakita talaga yan sa inyo. Oo. At yung sinasabi nilang white lady, black lady, mga idol, hindi ako naniniwala dyan kasi ang espiritu kapag halimbawa inanyuhan ng masamang espiritu yung imahen nung namatay dyan sa lugar na yan, kung sino pa man yan, kung ano ang itsura niya, yun ang kanyang aanyuhan na ipapakita sa inyo. Oh, ayun ko lang sa totoo lang, wala pa ako nakitang black lady o white lady. Yung mga nagmumulto, meron na, may nakita na ako dyan kasi sabi ko nga sa inyo kung anong anyo niyan, kung anong itsura niyan, yun din yun. Oo, kasi alam mo, doon sa ine-explore nyo, may mga pamilya dyan na namatay, o kung sino pa man yan. Kung ano itsura ng pamilya na yun na namatay sa lugar na yan, yun ang itsura niya. Oo, hindi yung black lady, white lady. Oo, mga idol. Kaya yan, sinasabi ko lang, kinukwento ko lang sa inyo dahil hindi nga ako explorer o ghost hunter, nagiging karanasan ko rin yan bilang dating pintor ng mga abandonadong bahay na nire-renovate. Kaya lang, kasi kayo nga, bilang mga explorer, ghost hunter, kung meron man kayong mga alam na tinatawag na espreketek, para pangontra sa ganyan, alam kong hindi nyo basta-basta gagawin yan dahil kasi ang hangad nyo, matuklasan nyo kung totoo nga yung mga bali-balita sa lugar na yan na may nagmumulto o may lumalabas na kung ano pa man, di ba? Hindi katulad ng inyong lingkod bilang isang pintor, kapag nadistino kami sa isang lugar na abandonado at alam namin na may kasaysayan ng lugar na yan, kapag nakaramdam na kami ng hindi maganda sa unang gabi pa lang ng aming pagtulog sa lugar na yan, mga idol, sinisiplak na agad ng inyong lingkod kung sino pa man ang masamang elemento o espiritu na nasa lugar na yan. Alam nyo kung bakit? Siyempre, mapipirwisyo kami. Oo. Hindi pwedeng mapirwisyo ang trabaho namin, lalo pupuyatin mo kami gabi-gabi. Nangyari na nga yan, idol, naikwento ko na ito minsan sa aking video. Meron kami na distinuhan lugar, hindi ko nababanggitin kung saan ito at kung sino ang pamilya nito para naman sa kanilang kapakanan. Nakaranas kami ng ganyan. Yung lugar na yon, may namatay at nagpakamatay. So, walang tumagal na umupa sa lugar na yon dahil nga, siguro nga, totoong nagpapakita yung namatay o yung nagpakamatay. Pero nung madistino kami dyan para magpintura, mga idol, naranasan namin yan. Oo. Pero hindi naman nagpakita, nagparamdam. Nagparamdam lang. Unang araw pa lamang namin, sa loob ng bahay, ako mismo mga idol, naramdaman ko na meron talaga. Oo. Nung bumilang na kami ng araw, lalo lumalala. Nung unang gabi pa lang hindi na kami halos pinatulog dahil kung ano-anong paramdam ang nangyayari. Oo. Kaya nung kinabukasan, halos napuyat kami noon, kinabukasan, hindi na ako nakatiis. At sineplak ko na siya. Oo, sineplak ko na. At sabi ko sa kanya, wala akong pakialam kung sino ka o kung ano ka. Isa lang alam ko, Diablo nagpapakilos sa'yo. Oo, sabi kong ganon. Ngayon, kung sino man yung Diablo nagpapakilos sa'yo, panoorin mo ang gagawin ko sa aliporis mo na pinakikilos mo. Sineplak ko yun, mga idol. Kasi hindi pwede yung gagabi-gabihin mo kami pupuyatin, tatakutin mo kami. Hindi pwede yung gano'n, mapipirwisyo trabaho namin, di ba? Tama? Kaya yung unang gabi pa lang, sineplak ko na. Pero gano'n pa man, nagpaparamdam pa rin siya pero hindi na kagaya ng dati. Sabi ko, kahit sarili mong bahay to, kung sino ka pa man,
hindi ka na makakapasok dito. Diyan ka sa labas. Ay naman lang uli, kahit nasa labas nga takot na rin kami lumabas pag nasa loob kami dahil doon siya nagpaparamdam sa labas, sa buong compound. At kasi mga idol, tandaan nyo, nabanggit ko na rin ito, sa labas ng bahay o ng gusali, kapag may compound at may bakod, ang naghahari dyan, mga elemento. Ngayon, kung nasa labas yung masamang espiritu na itinaboy mo, kasama na niya dyan yung mga elemento. At baka pati yun, pakilusin ng diablo, siguradong may peligro. Di ba tama mga idol? Gano'n mga idol ha, salamat ng marami sa maikling sandali ng ating kwentuhan. Nakabahagi na naman ako sa inyo ng maikling kwento. Pero dagdagan pa natin yung ating kwento mga idol. Meron pa ako sa ikukwento na ikwento ko na rin to sa mga nakaraang video ko. Meron kami pinagtrabahuhan, kamaniwala mga idol yung telepono nabanggit ko na to walang linya yun wala. Pero alas 9 ng umaga, yung mismong may-ari ng bahay, kasi nabili niya yung bahay abandonadong bahay yun. Nabili niya, tapos pinarenovate niya at papipinturahan. Kasi may mga portion doon na sira na yung kesame, sira yung cabinet, pina-repair. Tapos kami nga, mga pintor, ang magpipintura. Maniwala ang una nakarinig nung telepono na yon, yung kasama namin. Alas 3 ng hapon, tumunog yun. Pero hindi namin alam nung primero na walang linya. Hindi namin alam na walang linya. Yung akala namin, buo pa na nakakabit. Tumunog yun mga idol, sinagot ng kasama namin isa. Pagkatapos niya sagutin, natulala siya. Tagal bago nakapagsalita. Tapos nung tanongin namin, ano nangyari? Ayun, sinabi nga niya na boses babae daw at ang sabi daw lumayas kami doon at baka may masamang mangyari sa amin. Yun ang sabi daw sa kanya. Ngayon, binaliwala lang namin yun. Tapos, kinabukasan, nung dumating yung amo namin mismo, yung may-ari na nakabili noon, dahil balak nga niyang paupahan, mga alas 9 ng tanghali, tumunog ulit yun, nung tumunog, sinagot niya. Nung angatin niya, sinagot niya yung telepono, siya mismo, kung gaano kabilis yung dating niya doon sa project, ganon din kabilis na nagmamadali siyang umalis. At tinanungan namin kung bakit. Sabi niya, meron lang daw sa importanteng pupuntahan, may naalala siya na dapat niyang puntahan. Nagmamadali May kasama siya, 2 katulong, at balak pa nga sana doon magluluto at ano kami ng pagkain, parang manananghalian doon. So sa nangyari nga, hindi na natuloy yun. Nagmamadaling umalis, kasama yung 2 katulong. Iniwan na lang yung pangmerienda namin. Oo. Ganon. Ngayon, sabi ko, bakit ganon ang nangyari? Tuwing may sasagot sa telepono siniyasat ko ngayon yung telepono, tinignan ko, wala pa ng linya. Oo, wala. Putol yung linya. Binaybay ko kung saan wala talaga. Sabi ko, nako, eto na. Ito na yung siguro yung kinakatakutan, kaya nagmamadaling umalis si ma'am. Nung magmerienda kami doon sa may katapat na tindahan, naikwento nga sa amin nung tindera, sabi sa amin, hindi ba kayo natatakot dyan? Bakit naman, sabi ko. Alam niyo ba yung bahay niyan, pagdating ng gabi kinakatakutan yan? Kahit nga sa araw kung ano-ano sabi niya naririnig namin kumakalabog dyan. Gano'n, ikwento, binaliwala lang namin. Eto, mabigat, nung tanghali, manananghalian kami, yung kasama namin isa. Kinakausap ko yung pala, wala na sa wisyo, balak ng pasukan. Abuti na mga idol, maaga pang inyong lingkod. Nung naramdaman ko na iba na siya, tinatawag ko yung kanyang pangalan, hindi na niya ako kilala, nakatitig ng matalim sa akin. Nung maramdaman ko iba na ang sitwasyon niya, ayun mga idol, ginamitan ko na ng spray kitik. Tinapuyong ko sa ulo, nagulat pa nung matauhan Sabi ko, ano nangyari sa'yo? Ako pa tinanong, ano raw nangyari sa kanya? Sabi ko, ayaw ko sa'yo. Makain tayo kako iba nang attitude mo. Ganon mga idol, kaya advice ko lang, yung mga abandonadong lugar talaga, hindi maiiwasan na meron talaga dyan. At yan nga, malimit ko sabihin, ingatan ninyo dahil
baka pakilusin ng Diablo yung mga kanyang alipore, pasukan ng isa sa inyo, yun ang nakakatakot. Pag walang marunong magpalayas sa masamang espiritu na nakapasok sa kasamahan nyo, may peligro kayo dyan, mga idol. Kasi unang-una, hindi na kayo kilala ng kasama nyo kapag yan, pinasukan at nakapasok ng diretso. Pag tinatangkapan na ng Diablo yan, delikado ang kalagayan nyo dyan. Ilang mga idol ha, salamat ng marami sa maikling sandali at sinamahan nyo ako sa ating maikling kwentuhan. Bueno, ito pong muli yung lingkod, si Boyet ng Vlogs TV, pansamantalang nagpapaalam. Kung may mga comment kayo, lagyan nyo lang sa comment section para matalakay natin sa susunod natin mga video. Bueno, hanggang sa muli, paalam!